to Revelations chapter 19, verses 5 hanggang 10. Revelations or Pahayag 19, 5 hanggang 10. Kung nakita nyo na po, babasahin po natin ito ng sabay-sabay mula po sa versikulo 5 hanggang 10. May nagsalita mula sa trono, "Purihin ninyo ang ating Diyos, kayong lahat ng mga lingkod niya, maging dakila at hamak, kayong may banal na takot sa Kanya. Pagkaraay, narinig ko ang animoy pinag-isang tinig ng maraming tao, parang ubong na malaking talon at dagundong ng mga kulog. Ang wika, purihin ang Panginoon, sapagkat naghahari ang Panginoon, ang ating Diyos sa lahat. Dapat tayong magalak at magsaya, purihin natin ang kadakilaan niya, kasal ng kordero. Nakahanda na ang kasintahang babae. Pinagsuot siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, mapalad ang inanyayahan sa piging sa kasal ng kordero. Idinugtong pa niya, ito ay tunay na mga salita ng Diyos. Nagpatira pa ako sa kanyang paanan upang sambahin siya. Ngunit sinabi niya sa akin, huwag, ako may aliping tulad mo at na mga kapatid mong nagpatotoo tungkol kay Jesus. Ang Diyos ang sambahin mo, pagkat ang katotohanan tungkol kay Jesus ay siyang diwa ng lahat ng sinabi at sinulat ng mga propeta. Hallelujah! Purihin po ang Diyos sa binasa po nating mga salita ng Diyos. Revelations talks about, even in the first chapter hanggang sa last chapter, it talks about the Lamb of God. And the conclusion, yung tinatawag na peak of the story of Revelations is about the wedding of the Lamb. Doon po tumutukoy o doon po nakasentro yung mga salita ng Diyos na ipinapahayag ni Juan para sa iglesia ng ating Panginoon Jesus. We all know that there are so many church, but other churches only focus on the salvation which Jesus Christ brought to this earth. Dahil alam natin ang problema ng mga tao. Ang problema ng mga tao sa sanlibutan ay they are bondage of sin. And because of that sin, all men died. Diba? Yun yung sinasabi ng salita ng Diyos. Dumating ang kamatayan sa maraming mga tao. Kaya naman, dahil doon sa kasalanan na ginawa ng isang tao. Romans chapter 5 verse 12, di po ba? Kaya naman, nang dumating ang ating Panginoon Jesus, He wants to save all men. Pag sinabing all, actually, it is not only concerned about the church, but all men. Lahat ng tao po ay kasama doon sa tinatawag na salvation na nais ipagkaloob ng Diyos. His priority, sabi nga po doon, is to give eternal life. At alam natin yung sinabi ng salita ng Diyos na yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Yun po yung tunay na nilalayo ng Diyos. The first time that He came here, yung tinatawag na time of grace, nung dumating ang ating Panginoon Jesus, yung tunay na layunin niya, the purpose and the goal of Jesus Christ is to give salvation. Ipagkaloob. Kaya nga po niya, ninais niya na mamatay dun sa krus upang ang lahat po ng mga alipin ng kasalanan, alipin ng dyablo ay lumaya at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Yun po yung nilayo ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga po nang nangaral siya dito sa lupa, He talks about repentance and He talks about the kingdom of God. Nang bawat sa'yo kailangan magsisi sa kanilang mga kasalanan sapagkat nalalapit na ang paghahari ng Diyos. But, hindi po doon natapos yung goal, desire ng ating Panginoong Jesus. Hindi naman po siya namatay doon sa krus, but He will come again. Yun po yung sinasabi ng salita ng Diyos na babalik ang ating Panginoong Jesus. But this time, it is not for all men. Yung kanyang unang pagdating, sabi ko nga sa inyo, in regards of kung sino man yung tao na yon,
Layunin ng ating Panginoon sa kanyang unang pagparito na bigyan siya ng kaligtasan. Hindi po tinignan ng Panginoon yung kabilang lamang sa iglesia, pero lahat, yung kaligtasan yun ay sakop ang lahat ng mga taong nabubuhay sa daigdig. Hallelujah! Kaya nga kahit yung mga kamag-anak natin na hindi pa kumikilala sa Panginoon, masakit mang isipin, sakop sila dun sa kaligtasan ipinagkakaloob ng Panginoon. Hallelujah! Kaya ang sino mang lalapit sa Kanya in the time of grace, for those who wants to believe in the Lord and rejected the sin and come back to God through Jesus Christ, will receive salvation. Tatanggap po sila ng kaligtasan. But in the second coming of Christ, sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesus, He will not come for all men. He will come only for the church. Exclusively for the church. Yung iglesia lamang po yung Kanyang pupuntahan dito sa mundong ito. Bakit? Sapagkat yung iglesia na yun, nananalig sa Kanya ng lubusan, ay gagawin niyang babaeng pakakasalan. He will return only to find and to seek His bride, His perfect bride. Ang Kanyang muling pagparito ay hanapin yung perpekto, ganap na babaeng pakakasalan niya. Yun lamang po yung nanaisin ng ating Panginoon. He will not look all for men. Alam natin na kahit ang mga Pariseo in His first coming, nung unang dumating ang ating Panginoon Jesus, kung ang Pariseo po na sinasabi ay na naglilingkod sa kautusan, pero kung maunawaan lang nila kung sino si Jesucristo at tatanggapin si Kristo, tatanggap po ba sila ng kaligtasan galing sa Panginoon? Yes. Pero pagdating muli ng ating Panginoon Jesus in the second coming, He will only come for the church. He will only come for the bride. Yun lamang po yung eksklusibong hahanapin ng ating Panginoon Jesus. Not for all men. Kaya nga, ganun na lamang yung pagnanasa ng bawat sa atin. Di ba? Kailangan na maging kwalipikado ko. I must be a worthy bride of Jesus Christ. At naniniwala ko, ito po yung pinakasentro ng pananampalataya. Yung buhay pananampalataya ng bawat sa atin ay sumesentro ngayon that we need to prepare ourselves. Kailangan natin ihanda yung sarili natin bilang bride ng ating Panginoon Jesus. Kaya nga, habang naglilingkod tayo sa Panginoon, we do not just think about how to serve the church. We do not just think about ano yung magagawa natin. Ang iniisip po natin kung bakit ginagawa natin ang isang bagay, it is preparation for you and for me to be a perfect bride. Hallelujah. Kasi alam natin na hindi lahat. Hindi po lahat talaga ng tao, whether we like it or not, even in our church, hindi po lahat po talaga ay magiging bride ni Jesus Christ. Of course, ang panalangin po natin, hindi ko sinasabi, meron dito hindi magiging bride. Hindi ko po sinasabi. But I know that not all church, not all in the church, are going to be the bride of Jesus Christ. Alam ko, nararamdaman din natin yan. Na kaya nga, hinahayaan ng Diyos, bawat sa atin, yung spiritual life natin, as we go on with our spiritual life, with our faith life, with our service to the Lord, it is also a mean. Kaya nga doon sa binasa nating talata, di ba? Yung puting-puting lino na isusuot ng bride, ano daw yun? Yung mabubuting gawa ng kanyang mga hinirang. Kaya ang ninanais ng Diyos ngayon, sa buhay natin ngayon, habang tayo naglilingkod, it is focused on our really goal. Yung aim ng bawat sa atin. Kaya nga kung ang iglesia po ngayon, kung ang nasa loob ng church ngayon, ay wala pa rin ganoong preparasyon, wala pa rin ganoong puso. Kasi kung hindi natin maintindihan po yung pag-aaralan natin sa gabing ito, we will never change. Even until the second coming of Christ. Baka madala niya po tayo, mapahiya po tayo sa Kanya. We are not worthy. Hindi tayo karapat-dapat. Tandaan natin, yung pakakasalan ng iglesia po is perfect. Yung pakakasalan ng iglesia ay isang Panginoon at hari ng mga hari. Kaya nga diba, hindi lamang tayo magiging bride. The church is not going to be only the bride of Jesus Christ, but we will reign together with Him. Alam niyo po ba yung pag sinabing we will reign together with Him? Maghahari tayo kasama niya. We have the same level of Jesus Christ. Hallelujah. Sabi nga diba, darating siya dito bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Di ba nung dumating siya dito, sabi ng ating Panginoon, I have not come to
to be served, but I have come to serve. Kasi yung pagpaprito niya po, kailangan po niyang gampanan yung kanyang pagiging servant, kailangan niyang gampanan yung pagiging sacrifice. Pero tandaan natin, hindi muling paparito ang ating Panginoon sa kanyang second coming as a sacrifice. He will not come again as servant. Nung doon ang pagdumating po siya dito, kailangan siyang maglingkod. Kaya nga hinugasan yung mga paan ng mga disipulo. Wherein even Peter, hindi niya matanggap na maghuhugas ng paa ang Panginoong Yesus sa kanya. Hallelujah. He never understands it. Pero sa muling pagparito ng ating Panginoong Yesus, sa tingin niyo po ba, muling huhugasan niya ang mga paa ng kanyang mga alagad? No, never. Because He will come as a King of Kings and Lord of Lords. Huwag nating simplihang yung salitang King of Kings and Lord of Lords. Pag sinabing King of Kings and Lord of Lords, wala nang tataas pa sa Kanya. Amen po ba? Wala na pong, He's not only a King, but King of Kings. He's not only Lord, but Lord of Lords. Hallelujah. Kaya nga, para mangyari ito, si Pablo mismo ay pinaniwanag sa atin, di ba? Bago tayo maging bride. Di ba, ipinaniwanag mismo sa atin ni Pablo na we need to be a new creation. Bawas ako sa atin. Kailangan po tayong mamatay at maging bagong nilalang. Kasi alam natin na, di ba, si Pablo, naranasan niya rin na bago siya nakakilala sa ating Panginoon, how worse is his life? Pag sinabi kong worst, pero alam natin na sa isang side ni Pablo, si Pablo po ay masunurin doon sa tinatawag na kautusan ni Moises. Pero dahil sa hindi niya naiintindihan noon ang salita ng ating Panginoon, that's why he became a persecutor of the church, persecutor of Jesus Christ, persecutor of the church. And he wants to kill all. Hallelujah. Kaya nga, yung kalalagayan natin, kahit na ano po yung kalalagayan natin sa loob ng church, whether you're a pastor, a minister, a workers, or regular member of the church, the important thing is you need to understand what is the standard of God for His bride. Kailangan maintindihan natin mabuti ano ba yung tunay na batayan ng Diyos para ang isang mananampalataya ay maging perfect bride. Tandaan natin, ang pagiging kandidato natin na sa bride is not as a whole, but as individual. Totoo po, naglilingkod tayo ngayon in one body, one spirit, amen po ba, in one worship. Pero di ba, alam natin na kahit na nag-worship tayo, hindi lahat ng puso pagdating sa time ng worship ay nag-worship lahat. Hindi sa panahon at sa time ng prayer, nagpe-prayer lahat. Hallelujah. Di ba, alam natin kung gaano kahigpit doon sa, ang tawag dito, doon sa kautusan. Masasabi natin na kapag may humiwalay na isa sa kanila, especially in the time which God choose the Levites, yung lahi ni Aaron, yung mga Levita na magiging saserdote ng tabernakulo, di ba kung gaano sila kaselan mula sa kasuotan na kanilang susuot hanggang sa kanilang mga gawain. Amen po ba? Lahat po dapat ay karapat-dapat. Kailangan ganito, kailangan maligo, kailangan maghugas, kailangan ganito ang gagawin, kailangan ganito, everything. Habang binabasa kayo, wow, napakahigpit. Pero naniniwala ko, the same standard which God wants to every one of us as His bride. Hallelujah. Kung paano isang lalaki, ninanais niya yung kanyang pakasalan malinis. Agree ba kayo doon? Hindi ako nagpaparinig kung kanino pa man, pero naniniwala ko, ang orihinal na isang lalaki na gusto magpakasal sa isang babae, ang gusto niyang pakasalan ay isang malinis na babae. Hindi ako, kung ang isang lalaki po ay nagpapakasal kahit na gano'n ang karanasan, walang problema sa akin yon. Kung may karanasan yung babae na kanyang pakakasalan, kung ito'y iniibig niya, walang problema. Pero pagdating sa Panginoon, tignan po natin, ang pakakasalan niya ay malinis, walang batik, walang kapintasan. Hallelujah.
Hallelujah? That is really, kaya nga, kung titignan natin yung batayan na ninanais ng Diyos for His bride. Hallelujah. Tandaan natin, we are not just a bride, we are not just reigning with Him, but also co-heirs with Christ. Ano daw yung magiging kalagayan natin pagdating ng araw na dumating ang ating Panginoong Hesus? Magiging karapat-dapat na pakakasal sa Kanya, maghaharing kasama Niya, at kasamang tagapagmana ni Kristo. Ibig sabihin, kung ano yung karanasan, kung ano yung mga bagay na tinataglay ng ating Panginoong Hesus. Remember, whether we understand or not, Jesus Christ, even though He became man, He's still God. Kung minanaman po Niya ang kalangitan na ginawa, nilikha ng Diyos, ito'y karapat-dapat lamang sa Kanya sapagkat Siya ang orihinal na anak ng Diyos. He is begotten Son of God. Pero tayo, bago tayo naging anak ng Diyos, ano ba ang status natin? We are from the devil, for the devil, di ba? We are of the devil. Amen? Everything na ginagawa natin ay masama. We think about wrongdoings, we think about, di ba, unclean things. Ganun tayo. Punong-puno tayo ng maruming kaisipan. Yun yung kalalagayan ng bawat sa atin. Isipin na lang natin mabuti, kung lilinisin tayo ng ating Panginoon literally, ang hirap linisin kasi marami tayong dumi. Hallelujah! Pero buti na lang makapangyarihan ng dugo ni Kristo. Bakit? Because through His blood, any stain, di ba yung sinabi niya kay Isaiah, kahit na ang iyong kasalanan ay, di ba, marumi, magiging maputi ka tulad ng isang niebe. Hallelujah! Kaya nga, sa pamamagitan ni Kristo, amen po ba? Iyan ang dahilan kung bakit, that's why we cannot able to judge others. Bakit? Kasi alam natin na kahit na ano bang kabintasan niya, He was cleansed by Jesus Christ. Through His blood. Kaya, nais ng Panginoon, we should really understand all these things. Pero, tatanungin ko po kayo, bakit tayo ninanais ni Kristo na maging bride? What is the reason? Sa tingin niyo po, bakit gusto kang maging bride ni Jesus Christ? Tanungin mo ngayong katabi mo, bakit, sa tingin mo, bakit gusto ka ni Kristo na maging bride? What is His purpose? Wala lang dahil nalulungkot siya. Meron siyang gustong makasama. Ganun po ba? Bakit niya tayo? Diba? Parang nagtanong na lang ko, ikaw ba, Brother Darius, gusto mo ba mag-asawa? Pag sinabi ni Brother Darius, oo, bakit? Kasi Pastor, malungkot naman kung binata ako, tatanda ako ng binata. Ganun ba magiging rason ng ating Panginoong Hesus? Kaya gusto niyang pakasalan tayo kasi malungkot ang mag-isa. Remember, the joy is in God. The peace is in God. Everything is in God. Sabi nga, walang kulang sa Diyos. Ang Diyos po, walang anumang kulang sa Kanya because He's a perfect God. Kaya nga bago niya tayo nilikha, bago niya nilikha ang tao, bago niya nilikha ang sanlibutan, He's really a perfect God. Hallelujah! Walang kulang sa Diyos. Pero bakit? No. Tanungin mo yung sarili mo, bakit ba ako gustong pakasalan ni Kristo? Amen? Maybe we are thinking this tonight, ano nga ba ang sagot dyan? Siyempre, hintay ko yung sagot na ibibigay ko, di ba? Yun naman tayo eh. Siyempre, curious tayo. Alam niyo po ba kung bakit the reason why sometimes, di ba, kahit na ang ating Panginoong Hesus, nang siya'y nangangaral, He uses parables so that men will think. Tandaan po natin, amin po ba, na kailangan natin gamitin yung 99 point, di ba? Kapag tayo po daw ay gumagawa, 0.75 lang ang kumikilos o nag-iisip. At yung 99.25% natutulog. Kaya kapag merong ganitong katanungan, ibig sabihin, sabi ng Diyos, mag-isip ka naman. Hallelujah! Ito na po yung sagot. Ang nais ng Panginoon,
Kung bakit tayo, ang dahilan ng Diyos, ang dahilan ni Kristo, bakit gusto niya tayong maging babaeng pakakasalan? Because He has promised. Ano ba yung pangako ng Panginoon? Ano pangako ng Diyos? That we may be one in Him. Di mo ba yung mag-asawa, bakit? Bakit nag-aasawa? Kaya nga yung mag-asawa ngayon, hindi nila intindihan. Naghihiwalay sila, humahanap sila ng iba, kasi hindi nila alam na kapag nag-asawa kayo, you are already one. Pero sa ninyo, in this world, sa mundong ito, ilang mag-asawa po nakakaintindi na silang mag-asawa yung isa? Sa ninyo, 100% of married couple understands that they are already one? Sa tingin ko po, hindi. Naniniwala ako na nag-asawa sila, nung mag-asawa sila, they are really perfect. Tandaan natin, kapag naging asawa natin kasi si Kristo, hindi ito pang 10 years lang. Sa tingin po ba yung pagiging asawa natin kay Kristo, 100 years lang? Tandaan natin, in our second life, yung life natin, nagugugulin, after the death, after we are being changed. Kasi sabi ng Panginoon, merong mga taong nadadatnan niya na buhay, di ba? Hindi makakaranas ng kamatayan, but they will be changed. Hallelujah. At doon sa buhay natin yung wala na kamatayan. It will be forever. Sipin nyo na lang mabuti kung ang asawa nyo po ngayon will be your forever. Payag po kayo? I think, tama. Walang perfect husband, walang perfect wife. Kaya nga, dahil doon sa mga difference na yon, medyo minsan, di ba, wala nang po yatang mag-asawa na hindi nagkakaroon ng konting tampuhan, konting hindi pagkakaunawaan. Bakit? Kasi may differences eh. Hallelujah! May differences. Whether you like it or not, iba yung mungkahi ni lalaki sa mungkahi ni babae. That's why, nag-clash. Of course, dahil mag-asawa kayo, magbabatian kayo. Sa tingin nyo, kanya hindi na mangyayari sa atin na minsan magtatampuan tayo ng together with the Lord? Hindi po. Kaya sabi ng ating Panginoong Sus dito, ipinangako niya sa atin, di ba? Kasi, di ba, sabi ng Panginoon, sinabi niya doon sa Ephesians, chapter 1, di ba? Ano sinabi niya sa Efeso? Bago nilikha ng Diyos ang sanlibutan, He already predestined us. What? Ano yung itinalaga tayo? Itinalaga tayong magkaisa kay Kristo. From the very first time, hindi pa man tayo na ikakasal sa Kanya because, di ba yung wedding nga, darating pa lang eh. Pero yung wedding, yung layunin na ng bago pa lang niya nilikha ang tao, it is predestined to be one in Christ. Kaya siguro alam nyo, dito kinuha ng mga Chinese yung tinatawag na, ang tawag doon? Yung pakikipagkasundo doon sa mga, yung anak nila, pinakikasundo nila sa, di ba, minsan baby pa lang, oy, yung anak mo, mapapangasawa ng anak ko. Actually, alam niyo po, kahit hindi naman mga Chinese yung ibang mga lahi, may ganyan din, pinagkakasundo nila yung mga anak nila. I think, di ba, yung Maranao ba yun? Yung bata pa lang siya, 11 years old, ang naging pangasawa niya is 70. Kasi yung bata na yun ay inano na ng magulang niya doon sa matanda na yun na mapapangasawa siya. Kaya nung 11 years old, pinakasal sila. Hallelujah. Because ang ginagaya nila, before God created us, we are already predestined. Kaya whether we like it or not, nakatalaga na tayo sa Kanya. Meron na talaga tayong mapapangasawa. At yun ay si Kristo. Hindi tayo magiging kaisa ni Kristo unless we will marry. Tama po ba? Ang magkasintahan, hindi pa po sila isa. Hanggang hindi po sila nakakasal, hindi pa sila pwedeng tawaging isa. Kaya pagdating doon sa John chapter 17 verse 11, sabi niya, I do not seek my own glory. Sabi niya, ano yung prayer ng ating Panginoon Jesus? Just as you and I are one, that they may be one. Yun yung panalangin ng ating Panginoon before He ascended into heaven.
Di po ba na matapos siyang mamatay at muling mabuhay? Ito po yung naging panalangin niya. Bago po niya maranasan yung kamatayan, ito yung naging panalangin niya sa kanyang mga disipulo. Kasi hindi nila maintindihan that they may be one in Christ. Kaya nga diba, we will share, diba, sabi nga ni Pablo, we will also share in the glory of Christ. Diba, sabi niya, ang nakipagtiis, diba, dadakilain din kasama ni Kristo. Ibig sabihin, we will glorify together with Christ. Pero naniniwala tayo na bago pa lang dumating si Kristo, bago pa lang mamatay si Kristo, bago pa lang bumaba si Kristo sa mundo, yung kalwalatian ng Ama nasa Kanya na. He is one with the glory of the Father. Kaya gusto ko maintindihan natin kung ano yung karanasan ng pagiging isa. Hallelujah! Kaya nga, di ba, maraming hindi nakakaunawa tungkol sa Father, Son, Holy Spirit, Trinity God. Kaya nga, as they misunderstood about the Trinity God, nagkakaroon sila ng tatlong Diyos. Pero sa totoo lang, iisa lang ang Diyos. They cannot be three. Kung sila po ay tatlo, mga minamahal ko, tatlo talaga sila. Individually, masasabi natin magkakaroon sila ng pagkakaiba-iba. Pero dahil meron lamang tayong isang Diyos, kaya naman they're really united, even in the glory. Hallelujah. Amen. Kaya yun yung sinabi ng ating Panginoon Jesus. The glory which I have, even before the foundation of this world. John 17 verse 5. Nataglay na po niya yung kalwatiang yon, kadakilang yon, bago pa lamang nilikha ng Diyos ang mundong ito. Amen. Na sila po'y magkasama pa lamang, taglay na po niya yung kalwalatian ng Diyos. They shared with the same glory with the Father. He shared with the same glory with the Father. At ninanais po ng ating Panginoon yung kalwalatian na taglay-taglay niya na kalwalatian din ng Ama ay maranasan ng bawat sa pusanin. Of course, today, naniniwala ko maraming mananampalatay nagsasabing, I want to glorify God. Sinasabi nga natin kapag sinabi, ang pogi mo naman, glory to God. Do you think kapag sinasabi natin ng ganung bagay, kasama na tayo talaga sa kalwalatian ng Diyos? It is not yet the glory which God promised. Hallelujah. Wala pa tayo dun sa tinatawag na malwalhating pamumuhay. Kaya nga diba, ang mga maraming mananampalataya ngayon masaya. Sasabihin nila, oh, glorify God. Pero kapag nakaranas na ng problema at pagsubok, it's very hard for them to glorify again God. Kaya nga, it is according to the status they have. Sumusugon yung pagluwalhati nila sa Diyos ayon doon sa kanilang karanasan. Nang isinilang ang ating Panginoong Jesus, taglay na po niya yung pangalang Emmanuel. Tama po ba? That is another name of Jesus Christ. Ano daw ibig sabihin ng Emmanuel? That God is with us. Kaya nga, ibig sabihin po nito, layunin na talaga ng ating Diyos. Ipinapakita ng ating Diyos sa atin na tayo po ay makasama. O makasama natin ng Diyos sa buhay po ng bawat sa atin. That's why the name that was given to the Son was very important and precious to us. Hallelujah. Kaya maraming mga tao, di ba? Maraming mga Kristiyan sinasabi, kasama ko ang Diyos. Purihin ang Panginoon, kasama ko talaga ang Diyos. Napakabuti ng Diyos, napakabuti ng Diyos. Pero paano kapag hindi na maganda ang karanasan niya? Lord, bakit mo ako pinabayaan? Pinangako ng Panginoon sa atin, I will never leave you or forsake you. Sino dito ang naniniwalang 100% hindi siya iniiwan ng Diyos? If God never leave you, ibig sabihin yan, bakit walang dahilan para tayo po ay humiwalay sa Panginoon? Walang dahilan para manlupaypay o manghina ang bawat sa puso atin. As of now, church, anong po na-agree din kayo na tayo'y kaisa na ng Diyos? Amen? Sa pamamagitan ng paano kayo naging kaisa ng Diyos?
Ha? Paano kayo naging kaisa ng Diyos? Eh, hindi pa kayo kinakasal nga sa Kanya. Oh, paano kayo naging kaisa ng Diyos? That is true. Huwag kayong magkaroon ng duda. Ay, hindi pa pala ako kahit. No, we are already one with Him through His name. Dahil di ba? Kasi tinanggap natin yung Kanyang pangalan. Hallelujah! Sa pamamagitan ng pangalan na iyon, Emmanuel, we are together with Him, but not yet in full. Kaya nga, we are longing to be His bride. Hallelujah! So, lahat po tayo, naglalayan po na maging karapat-dapat na babaeng pakakasal sa Kanya. Kasi yun ang sinabi ng Biblia eh. Di po ba? As we believe that we receive and we accept Jesus Christ, and Jesus Christ and Emmanuel, magkaiba ba? Jesus, Emmanuel, magkaiba ba? No, sabi niya doon, si Jesus po, tatawagin din. Tandaan natin yung word. Di po ba? Sabi niya dito, sabi niya kay Mary, magsisilang ka ng lalaki, batang lalaki, sabi niya doon, at pangangalanan mo, Emmanuel? Jesus, di ba? Hallelujah! At tatawagin din siyang Emmanuel. Nang ibig sabihin ay, ang Diyos ay sumasa atin. Kasi nga, di ba, yung maraming mga tao no, naglilingkod na sila sa kautusan. Pero hindi pa nila nararanasan yung kasama nila ang Diyos. Kaya nga, tingnan niyo po yung mga Israelita. When they were in the wilderness, ano yung karanasan ng mga Israelita? Di ba? Pinaranas sa kanila ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan. But they do, naintindihan ba nila? Kung naintindihan lamang nila ang ginawa ng Diyos sa kanila doon sa ilang, habang sila'y naglalakbay, wala na sana pong namatay sa kanila. Sa katigasan ng ulo at pagre-rebelde. Wala po sanang nagreklamo sa kanila kapag wala silang makain at wala silang mainom. Amen. Kaya nga, nung isinilang ang ating Panginoon Jesus, taglay na po yung pangako. Pero ilang kayang mananampalataya, ilang porsyento na mananampalataya ang naniniwalang kasama nila ang Diyos? That is really problem, di ba? Kaya kung titignan natin ngayon, nasisiyasatin natin ang kalalagayan ng iglesia, we really, very sad. Kasi maraming mananampalataya ngayon, there's so many questions in their lives. Bakit itong kapatiran na ito hindi makapagpatuloy? Bakit itong kapatiran na ito tumigil? Bakit itong kapatiran nito nandupaypay? Bakit itong kapatiran nito ganito? But if we will understand the word that we are studying now, naniniwala po ako, we will be changed. Hindi po dumating sa pagkakataon na ang Diyos ay sumasa atin dahil tinuro ko lang sa gabing ito. Sa inyo po ba ngayon lang na ipangako ng Panginoon na ang Diyos ay nasa atin? No. Bago pa lamang isinilang ang ating Panginoon Jesus, sinabi na doon pangangalanan yung Jesus at tatawagin din siyang Emmanuel. Lahat ng nananalig kay Jesus magsabi ng Amen. Amen. That's why, ngayon lang ba natin talaga nalaman na ang Diyos ay sumasa atin? No! Noon pa ito eh. Kaya nga nagiging katanungan, bakit nagbabago yung paglilingkod at pananampalataya ng isang Kristyano? Hallelujah. Kaya tingnan po natin, di ba, yung mga alagad ng ating Panginoon Jesus, they really wanted to follow. Bakit si Daniel? Bakit yung tatlong magkakapatid, yung tatlong magkakaibigan, na kahit hindi sila tulungan ng Diyos, hindi sila yuyukod, hindi sila sasamba sa ribulto? Because they know God. Naiintindihan nila kung sino ang Diyos. Kaya nga nakakatakot po talaga pagdating ng araw. Paano kung sasabihin na sa atin, lahat na makasya na pumila at papatayin, may pipila kaya? That's really a question. Kasi ngayon nga lang yung kahirapan ayaw maranasan na marami mananampalataya eh.
Pero tandaan natin ang sinabi ng salita ng Diyos, ang huling araw ay mababatbat ng kahirapan. Tanungin ko kayo, ngayon lang ba ito binigay na warning sa atin? No. The Word of God is already there. Itong salita ng Diyos, pinauna na sa atin ito. Kaya, yung pagbabago ngayon ng status natin, yung kalalagayan ng ating pananampalataya, huwag nating isisi sa Diyos. Ito'y kasalanan natin. Bakit sinabi kong kasalanan natin? Kasi akala natin naiintindihan na natin ang salita ng Diyos, but the mere fact, hindi pa natin talaga naiintindihan. Kaya kung ipinangako ng Diyos na bibigyan tayo ng kaligtasan, kaya nga po pinili niyang mamatay. Let your will be done, sabi niya sa Ama. Amen po ba? Kahit na mamamatay siya doon sa tinatawag na sa pamamagitan ng kahiyan na pagkapako sa krus, let it be done so that I can save these men, these people. Ginawa ba ng ating Panginoong Hesus? Did He fulfill His promise na ililigtas niya tayo? Yes. Kaya sino dito ang naniniwala na babalikan ka ng Panginoon at pakakasalan ka niya? Amen. Hallelujah. Sapagkat hindi sinungaling ang Panginoon. Hallelujah. Hindi sinungaling ang Panginoon. Tumutupad siya sa lahat ng kanyang mga pangako. Tayo lang ang hindi tumutupad. Pero ang Panginoon tumutupad siya sa kanyang pangako. Kaya, because Jesus Christ ascended into heaven, tingnan niyo po, napakabuti ng Diyos. Alam niya na mga disipulo malulungkot sa kanyang kamatayan, di ba? Hallelujah. Pero ipinangako niya sa kanyang mga alagad na mabubuhay ako muli in 3 days. Naintindihan ba ito ng mga Pariseo? Hindi, di ba? Kaya nga until now, they do not believe that Jesus Christ risen from the dead. So, noong una, naintindihan ba ito ng mga alagad? Actually, hindi rin. Pero, right after, di ba? Right after that incident na nagpakita ang Panginoon Yesus sa kanila, naniwala na ba sila? Yes. Finally, they believe in what Jesus Christ had promised. Na talagang muli siyang mabubuhay. But the problem is, Jesus Christ did not remain in them physically. Church, hindi na po kasama ng mga alagad si Jesus physically. Kaya nga daig natin ang mga alagad noon eh. Kapag tinanong ang mga alagad noon, nasan si Jesus? Ang sagot po nila, nasa langit. Kapag tinanong ngayon ng Kristiyano, nasan si Jesus? Nasa puso ko. Tama? Kaya daig natin sila. Pero ang totoo, do they witness? Bakit sila sabi nilang nasa langit si Jesus? Kasi na-witness nila. Amen? 500 men. Di mo ba? Nakita nila na na-ascend ang ating Panginoon Jesus. As sinabi ng angel of God, di ba yung angel of God sabi sa kanila, kung paano nakita nyo na siya inakyat, makikita nyo rin siyang ganoon, bababa. That's why, kapag tinanong sila, where is Jesus Christ? Nasa langit. Kaya nga nung si Stephen ay pinapatay, anong sabi mo niya? Nakita ko. Nakita ko, sabi niya, di ba? Nakita niya sa puso niya? Katabi ko? Sabi niya, nakaluklok, di ba? Sa kanan ng Diyos. Alam niya kung ano yung sasabihin niya. Hallelujah. That's why, di po ba, nabanaan ni Jesucristo yung kalungkutan ng mga disipulo? Why? Because, siyempre, di ba, ang magkaroon ng isang makapangyarihang Panginoon katulad ni Jesus, masarap kasama. Hallelujah. There is nothing to worry. Pero nung sabi ng Panginoon sa kanila, don't worry. Why? Because God will send you the Holy Spirit. Kaya nga, naunawaan natin mabuti na si Jesus ay nasa langit eh. Bakit? Kasi sabi niya, di ba? Pag nakarating na ako sa Ama, hihilingin niya ipadala sa iyo ang Espiritu Santo. Ibig sabihin, Jesus Christ already reached the Father. Because He already sent the Holy Spirit.
Kaya nga, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, doon natin naiintindihan mabuti at naunawang mabuti that He's really Emmanuel. Bakit? Kasi kahit na wala siya physically, He's already together with us through the Holy Spirit. Kaya nga hindi pwedeng i-reject ng church ang Holy Spirit. Kasi hindi magaganap sa iyo yung pangako niya that He is Emmanuel. If the Holy Spirit is not in you, kaya nga ibinadala yung banal na Espiritu Santo upang kahit nawala sa iyo physically, ang ating Panginoon Jesus, you can experience Him through the Holy Spirit. Hallelujah. Naintindihan niyo po ba kung bakit ganoon kahalaga ang banal na Espiritu Santo sa loob ng iglesia? Sa mga mananampalataya? That's why Holy Spirit is not just a power. We need really the Holy Spirit. Kung gusto mo matupad sa iyo ang pangako ng Panginoon, you need the Holy Spirit. Kaya lang nga sabi ko sa inyo, katulad ng sinabi sa atin, at naiintindihan natin, unawain mo mabuti, alamin mo mabuti kung ang Holy Spirit ang tinanggap mo o ay ang kanyang mga kaloob lang. Kung ikaw ay nagsasalita ng ibang wika ngayon, praise the Lord. Because the gift of the Holy Spirit was in you. But, mas lalo mong pakanasain ng banal na Espiritu Santo ay manahan sa iyo. Why? Because if the Holy Spirit is in you, you will never, ever change with your faith life. You will never, ever change with your service to the Lord. Dahil ang isang pinapanahanan ng Espiritu Santo, hindi siya na namumuhay sa kanyang sarili, kundi ang Espiritu na ng Diyos ang nananahan sa kanya. Whatever things is the will of God in your life, that will be fulfilled in your life. Kung ano ang kalooban ng Diyos, iyon ang matutupad sa iyo. Kaya nga, di ba, alamin natin ang sarili natin. Opo, madalas natin sinasabing masunod ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ba talaga ng Diyos ang nasusunod? Di ba kapag nananalangin tayo, masunod nawa ang kalooban mo, ang kalooban ba talaga ng Diyos ang nasusunod? We cannot deny the prayer that the Lord have taught us. Di ba? Ama naming nasa langit, sambay nawa ang pangalan mo, ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban, dito sa lupa tulad ng sa langit. It is about the will of God. Yung kalooban ng Diyos ang dapat masunod sa buhay ng bawat sa atin. This is the reason why Jesus Christ said to His disciples, do not leave Jerusalem until you will receive the Holy Spirit. Kung hindi mahalaga po yun, di ba? Pero tandaan natin, 500 po, okay 500 po ang nakakita sa kanyang taas sa langit. Diba? In the book of Acts, diba, 500 po yun. Sabay-sabay po silang nakatingala. Pero ilan po sa 500 na nakatanggap ng banal na Espiritu Santo? It is only 120. Nasaan po yung 380? They go back home. Yung 500 po, nasabihan po lahat yun, do not leave Jerusalem. Kahit basahin niyo po, lahat po sila nakarinig. Pero doon sa 112, doon po sa atik ni Marcos, mga minamahal ko, doon sa atik na kung saan sabay-sabay silang nanalangin, ang natira na lang po ay 120. Ibig sabihin, kung 500 minus 120, siguro naman po, hindi mahirap pong i-minus yun. 380 lang ang nawala. Half po ba ang nawala? Hindi po, higit sa half. Tama? Higit sa half. Kasi ang half 250. Ang natira 120. Tama ba ako? Kulang pa sa 1/4? Kasi dapat 125, 1/4, di ba? Di ba? Almost 1/4, pero nawala yung 5. Kaya kulang sa 1/4. Amen. Amen. Kaya naniniwala ko, baka pag dumating ang araw na dumating ang ating Panginoong Jesus, baka wala rin sa 1/4. Kasi naniniwala tayo na they have to really be patient eh. Hallelujah.
Kung kasama kayo dun sa 500, maghihintay po ba kayo? Kasi ilang araw sila naghintay? Ilang araw po sila dalangin? It is the day of Pentecost, di ba? From the time that he died, it was the day of the Pentecost. It was 50th day. Tama? Hallelujah! It was 50th day. Ibig sabihin po, hindi po basta-basta dumating. Kung sabihin natin 10 araw po silang nanalangin doon sa atik ni Marcos, 10 araw po silang nananalangin. Hindi po 10 oras. 10 araw straight. Hindi po sila nagiwahiwalay. Hindi rin po 10 minuto. 10 araw po silang magkakasama. Right after 10 days, that 500 became 120. Kaya naniniwala po ba kayo na in the last days, mawawalan ng pasensya, mawawalan ng pagtitiis sa maraming mananampalataya? Yes. I think. Hallelujah. This is really a warning for every one of us. Subukan niyo po yung patience niyo ngayon. Sa tingin niyo po ba yung patience ninyo matindi ngayon o lumala? That's why, diba, the gifts of the Holy Spirit was given to us. Ano daw yung mga gifts ng Holy Spirit? Ha? Kasama ba doon ang patience? Kasama. Kasama ba doon ang long suffering? Kasama. Kasama ba doon ang pagtsatsaga? Kasama. Hallelujah! Kaya nga doon sa 9 fruits, ilan po ang meron kayo? Ilan po kayang fruits ang meron tayo doon sa siyam? Para malaman po natin, isa-isahin po natin. Galatians chapter 5. Wala pong sumasagot eh. Ditignan na lang natin para ma-check natin yung sarili natin. Kung meron ba tayo, wala. Hallelujah. 22. Okay. Isa-isahin po natin ha. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Oh. Hallelujah. Lahat ng umi-edit. Happy Valentine's. Woo! Sabihin natin, meron tayo niyan. Pangalawa, may kagalakan. Ha? Meron pa rin kayo. Sige, go! Kapayapaan. The peace. Peace of mind. Hindi nababalisa. Hindi nagugulumihanan. Katsagaan. Nako, ito na. Parang unti-unti na pong nawawala ang bunga. Hallelujah. Kanina mamula-mula kayo. Ngayon parang namumudla na. Dinagdagan pa niya ng kabaitan. Mabait naman ako, pastor. Namula ulit kayo. Dinagdag niya yung kabutihan. Amen. No, lalo kayong namula. Dito kaya, mamumula pa rin kayo. Katapatan. Bigla kayong namudla. Nawala ang dugo. Hallelujah! Kahinahunan at pagpipigil sa sarili. You see, makikita natin na how God really, di ba? Baka po sa atin, dinidisiplina ng Diyos. Kaya nice ng Panginoon. Of course, now nagpapasalamat tayo. Why? Because we have received the Holy Spirit. And through the Holy Spirit, we can experience that God is with us. That Emmanuel manifests in us. Amen? Hallelujah! May paglalaban natin na kasama natin ang Diyos, di ba? Kahit hindi na nila nakikita na kasama natin literally, pero naniniwala ko, in your faith, in your heart. Sino ditong naniniwala kasama niya ang Diyos? Yes, through the Holy Spirit. That is really our faith. Amen? This is really our faith. Kaya nga binigyan tayo ni Jesus ng ganitong klaseng pananampalataya. Bakit? Yung pananampalataya natin hindi matanggap yan ng sanlibutan. Worldly people cannot understand our faith. Diba? Sino lang nakakaunawa sa pananampalataya natin? Ito po natin mananampalataya. But to the worldly people, they will not understand our faith.
Kaya nga kasama rin ng mga churchmate natin, di ba? Kasama natin sa iglesia. Do you think all our church members understands the faith that our church has? Sa tingin niyo po, lahat ng mananampalataya sa church ng Holy Joy dito sa Las Piñas, naiintindihan ang pananampalataya na meron ng ating iglesia? Dahil kung naiintindihan lang po nila ang pananampalataya na meron tayo, hindi lang ganito ang bilang natin. 100% of our members will really attend this worship service. Sa totoo lang po. Di ba nakakalungkot? Kasi halos lahat ng mga mananampalataya, they're only interested about, of course, Sunday worship service, Lord's Day worship service. Okay, maganda. Umaattend sila ng Lord's Day worship service. Pero para doon sa mga Lord's Day lang nila nababasa ang salita ng Diyos at Lord's Day lang sila nakakarinig ng sermon, it is good for them to attend midweek service. I think we can understand. Maintindihan natin yung mananampalataya, mga kapwa natin, mga membro na may trabaho ngayon. Siyempre, may trabaho sila, hindi sila makadadalo. Pero paano yung mga kapatiran natin nasa bahay lang ngayon? Di ba? Not all. Kaya, sa totoo lang po, sa ngayon, mapipigana natin yung pag-unawa natin sa salita ng Diyos na talagang kakaunti lang yung mabibilang bilang mga bride ni Jesucristo. That's why, if we will reject this word, i-reject natin ang salita nito, hindi ito salita ng tao. Ito'y salita ng Espiritu Santo sa bawat sa atin. And we know that we cannot believe every promise of God without the Holy Spirit. Sa totoo lang po, mahirap pong panaligan ng mga pangako ng Diyos kung wala ang Espiritu Santo sa iyo. Amen? Kaya marami mananampalataya, downfall. Bakit? Hindi nila mapanghawakan ng pangako ng Diyos. There is no Holy Spirit who will hold. Walang Espiritu Santo na magpapaunawa sa kanila ng salita ng Diyos. You see, Christians who are filled with the Holy Spirit, mga minamahal ko, hindi mo na kailangang utusan. Ang Santo po na puspos ng Espiritu Santo, hindi mo na kailangang isugod pa, itulak pa sa gawain ng Panginoon. Why? Because there is Holy Spirit who works. Amen? Bakit naging matapang sina Pablo sa pangangaral? Dahil matapang siya? Hindi. It is for the Holy Spirit. Nung mamamatay na si Esteban, anong sabi noon? Puspos ng Espiritu Santo. He's also filled with the Holy Spirit. Sa totoo lang, nung binabato na siya, hanggang sa mamatay, it is really very hard. Isipin nyo na lang mabuti kayo na binabato kayo. Mababagin nyo pa po ba na, Panginoon, huwag nyo na pong papanagutin ang mga tao ito sa kasalanan ginagawa nila. Kasi yun ang sinabi ni Esteban, nung binabato po siya, huwag mong papanagutin sila. Kayo, ano sabi niyo ba yun? Paano pang bumabato pa sa'yo kapatiran? Tandaan mo yan. I think it's really very hard. Sabi ko, look, sa totoo lang po tayo maging plastic, pero talagang hirap. Naniniwala ko nakikita ni Esteban yung mga bumabato sa kanya eh. At naniniwala ba kayo na may kakilala siya sa mga yun? Meron. Because he's from that place eh. Doon, tagaroon siya sa lugar na yun. Amen. Pero nung sinabi niya, ang spirito ko'y kinukumit ko sa iyo, Panginoon. So sabi ko, Lord, without the Holy Spirit, He cannot do these things. Sa totoo lang po, aminin natin lahat tayo may kahinaan. Kung wala ang banal na Espiritu Santo, hindi natin makakayanang gawin ang lahat ng bagay. Hallelujah. Yung lahat ng kalakasan natin, lahat ng mga ministeryo na ginagampanan natin, kaya nga kapag gagawin natin ang lahat ng ministeryo at gawain natin, according only to our knowledge and wisdom and strength, may hangganan yan. Kapag nanghina na yung kalakasan mo, malaalis ka. Pero kung lahat ng bagay ginagawa mo sa tulong ng Espiritu Santo, hindi ka magsasawa sa lahat ng iyong ginagawa. Hallelujah. That's why our really purpose, church, the real purpose of Christians is not to hinder the work of the Holy Spirit and the word of the Holy Spirit. We should not stop.
Kung may pinagkatiwala sa iyong gawain ng Panginoon, huwag kang titigil. Kasi hindi tao ang nag-utos sa iyo niyan, ang Diyos. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hallelujah. Hindi tayo tumanggap ng anumang mga bagay galing sa tao. Yan ang pananampalataya natin. Nasa church tayo. Kaya ba kayo nasa church dahil may taong nag-akay sa inyo? Ang dahilan ba kung bakit kayo nasa iglesia ngayon ay dahil sa Panginoon? Lahat tayo. Ibig sabihin nito, walang makapipigil sa akin. Kung ikaw mo, Sister Elsa, pinipigilan mo ko na maglingkod sa Panginoon, hindi ikaw makapagpipigil sa akin. Bakit? Kasi ang tumawag sa akin sa iglesyang ito, ang Panginoon. Kasi yun yung dapat maging patakaran. Hallelujah. Ninanais ng Diyos na alalayan tayo. Kasi di ba nga, sabi ko nga po sa inyo, habang naglilingkod tayo, habang gumagawa tayo sa faith life natin, it is preparation to be a bride. Amen? Lahat po na ikinasal na nanay, magsabi ng amen. Amen. Naging excited po ba kayo sa kasal nyo? Gaano kayo ka-excited? Kasi alam ko yung excited na hindi ka makatulog, ini-imagine mo lahat ng mangyayari. Kasi ngayon lahat ng kinakasal din na sila. Almost. Kasi bakit? Bago sila ikasal, 1 week na sila magkasama. Buti lang sana kung 1 week. Iba, 3 years, 5 years na sila magkasama. Bago pa sila di ba? Ikinasal. May kinasal ba sa atin dito na isang taon kayo hindi nagkita at bigla na lang kayo magkikita sa araw ng kasal? Wow! Sobra siguro ninyong excited. Amin mo ba? Ano na kaya itsura ng pakakasalan ko nung naging kasintahan ko siya 36, 24, 36? Ha? Kanina, di ba yung nanalo sa TV na bulag, di ba? Bastos yung announcer, di ba? Yung TV host, sabi niya, paano mo kasi nga bulag yung asawa niya eh. Paano mong inilalarawan yung sarili mo sa asawa mo? Ano sabi ng lalaki? Hindi ako pogi, hindi rin ako pangit. Sapat lang, ano lang? Tama lang, sabi niya eh. Sakto lang. Sakto lang, sabi niya. Kasi nais ng Panginoon eh. Yung sa buhay ng basa sa atin ngayon, we cannot deny. Hallelujah. We cannot lie. Amen? Kaya nga, even this time, or the time comes, alam natin na we cannot able to disobey the Holy Spirit. Hallelujah? We cannot. Whenever we hear the Word of God, ano ba yung naririnig natin? It is the Word of men or the Word of God? Kasi kung salita lang ng tao yung naririnig natin, we can reject it. Si pastor lang yan. Si brother lang yan. Si sister lang yan. But it is a sin to hinder the works and the word of the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nung sinabi ng Panginoon sa atin dun sa Matthew chapter 20, that I have not come to be served, but to serve. Diba? Ang anak ng tao, sabi niya, nung dumating ang anak ng tao, sabi niya, sabihin niyo na sa kanila sabihin niyo na ang mga salitang pag-aalimura sa anak ng tao. You will be forgiven. Tama po ba? Kasi, naparito siya para maglingkod eh. Hallelujah. Nakakaawa lang, di ba, na ngayon lang sa balita, di ba, yung babae na umuwi galing Kuwait, yung 29 years old na wala na sa sarili. Hallelujah. Hindi niya alam kung anong ginawa sa kanya ng amo niya. Nakasakay siya ng eroplano na wala siyang passport. Kasi wala na siya sa sarili niya. Pilipina po siya. 29. At alam niyo po ba, from the airport, idiniretso na po siya sa mental hospital. Kasi wala siya sa sarili niya. Kasi nga, ang alipin ay alipin eh. No? Siguro doon sa Kuwait, alam naman natin, di ba, sa ibang bansa, di katulad kasi dito sa Pilipinas, pinaganda na, dati katulong. Di ba? Ang tawag katulong. Tapos ginawang, hindi pala, dati alila. Alila.
naging katulong, pinaganda. Ngayon pinaganda ulit, kasambahay. Amen po ba? Ano na siya yung parang nagle-level up. Pero alam niyo po sa ibang bansa, ang katulong, servant is still a servant. Kaya, naiintindihan ko, sabi ko nga, yung pinsan ko nga po, sabi niya sa akin, Pastor, sabi niya, Kuya Pastor, sabi niya sa akin, ipanalangin mo ako kasi pupunta ako ng Kuwait. Sabi ko, mag-abroad ka. Oo, kaya lang tourist ako. Ilang araw ka doon? Hindi, 2 taon ako doon. Tourist, 2 taon? Sabi niya, tourist ang visa ko, pero mag-work ako ng 2 taon. Ibig sabihin, TNT ka? Di ba? Illegal. Sabi ko, mahirap. Kuwait, yung pupuntahan mo. Yung Kuwait, maraming na namamatay. Sabi niya, ano lang daw, lakasan na lang ng loob. Sabi ko, wag mo isusugal ang sarili mo, sabi ko sa kanya. Hallelujah! Kasi, di ba, alam natin sa ibang bansa, ang tingin sa mga alila, mababa. Amen. Amen. Kaya, dito makita natin na, when Jesus Christ said, okay, say the words you want to say to the Son of Man, and you will be forgiven. Pero nung sabi ng Panginoon Jesus, adumang sabihin mo laban sa Espiritu Santo, ay hindi ka na patatawarin sa panahong ito hanggang sa panahong darating. Of course, none of you will mock the Holy Spirit. Hallelujah. But if you will hinder the work and the word of the Holy Spirit, it is the same. Nilabanan mo ang banal na Espiritu Santo. Hallelujah. Kaya, nais ng Panginoon, di ba? Kailangan na, bawat sa atin, ano sinabi niya po doon sa Ephesians? Di ba? Who is the Holy Spirit? Holy Spirit is the Spirit of God. Tignan natin yung Efeso 4:3. Ephesians 4:3. Ano sabi niya na? Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod na kapayapaan. Ibig sabihin po nito, once you really obey, once you obey the Holy Spirit, your heart must be at peace. Mahirap mo rin, mayroon tinatawag grudge. Yung heart mo, punong-puno siya ng bagay na hindi karapat-dapat. Ang nais ng Diyos, kung ikaw ay susunod sa salita ng Espiritu Santo, it should be full of peace. Kaya, nais ng Panginoon na maintindihan natin, whatever things you want to do in the church, you are doing this not out of your own wants, but it is out of the desire of the Holy Spirit in your life. Amen. Hallelujah. Kasi ito yung preparation. Ito yung paghahanda na ginagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. Di ba, natatandaan niyo po ba nung binanggit ko sa inyo yung custom ng Israelites kung paano sila nagpapakasal? Di ba? Ano yung custom nila? Ang custom ng mga Israelita pag nagpapakasal, if a man saw a perfect bride for him, kapag nakita na nung lalaki, siya yung pakakasalan ko. Ang gagawin ng lalaki, magpe-prepare po siya ng isang piging para po sa kamag-anak ng babae. Di po ba? Gagasusan niya po yung piging na yon. Kaya lang, walang assurance na yung babae ay gugustuhin siya. At doon sa piging na yon, ipapatawag naman po, kasi kailangan niyang hingin yung permiso doon sa tatay. Amen po ba? At sasabihin ng tatay doon sa lalaki, ito ang dote na gusto kong ibigay mo sa akin. Dahil lang sa piging na yon, pag nagpaalam siya na magkaroon ng piging para ligawan niya yung anak, magkakaroon siya ng dote. Ibibigay niya po yun doon sa tatay. Amen po ba? At kailangan payagan ng lalaki iyon na pakasalan yung babae, kung gusto niyang pakasalan yung babae na imbitahan lahat ng kamag-anak ng babae, yung kanyang mga kamag-anak na dumalo doon sa piging. Kaya kung yung kamag-anak ay kasing dami po ng mga langgam, kailangan niyang pakainin po yun, magpatay siya ng maraming kamelyo, magpatay siya ng maraming baka. Amen. So, makakainin niya po yun at ipepresent nung tatay ng babae, yung lalaki na itong lalaki ito ay gustong pakasalan ng aking anak. So, kung yung mga tao, syempre, kailangan busugin niya po lahat yun. Hallelujah!
Kailangan niya pong busugin yon. Pero alam natin sa John chapter 2, ano po yung pinakamahalaga na handa sa kasal? It is wine. Hallelujah. Yung alak po ang pinakamahalaga. Bakit? Kasi yung alak na ito ay iaalok niya dun sa babaeng kanya pakakasalan. Bago magtapos, amen, bago magtapos po yung piging, kukuha po ng isang basong alak yung lalaki at iaabot niya po dun sa kanyang nililigawan. Kapag tinanggap ng babae yung baso at ininom yung alak, ibig sabihin may pag-asa. Hindi sayang ang ginastos. Hallelujah! Pero kapag hindi tinanggap ng babae yung baso, ibig sabihin nun, busted. Sayang ang ginastos. Hallelujah! So, napakahirap ng custom dito, di ba? Kasi ngayon, di ba? Walang ganito custom sa atin. Ha? Walang ganito. Hallelujah! Ngayon po, ikinasal na. Hindi alam ng magulang, di ba? Walang custom na ganito. But the Israelites remain as the custom, the traditions of having that wedding. At kapag tinanggap po ng babae, yung, yung baso at ininuman, akala nyo ba, iyon na po yun? Hindi po. Kapag tinanggap na ng babae yung baso at uminom po siya, idinideklara ng babae na ako ay iyo. Kapag uminom siya dun sa baso, idideklara na po, hindi man siya magsalita, pero yun ay declaration na ako ay pag-aari mo na. At matutuwa naman yung lalaki, sa tuwa niya, ang sinasabi naman po niya ay, ikaw ay pag-aari ko na. Pero, hindi pa rin tapos doon. Bakit? Kasi, sa panahon iyon, kailangan lisanin ng lalaki. Bibigyan siya ng babae, hindi pwedeng sumama si babae sa kanya. Ang gagawin po itong babae ito, bibigyan niya po ng palugit itong lalaki ng isang taon. 1 year. Pauwi niya po yung lalaki. Bakit? Kailangan niyang pauwiin. Bakit? Sapagkat maghahanda yung lalaki ng matitirhan nilang dalawa. Ha? Kaya yung babae po, habang wala yung lalaki, hindi na siya pwedeng magpaligaw. Hindi na siya pwedeng magpaakyat ng manliligaw. Hindi niya siya pwedeng mag-entertain ng iba sapagkat siya ay pag-aari na. Nung uminom pa lang siya, pag-aari na siya nitong lalaki. Naintindihan niyo po ako? That is the tradition. Kung titingnan po natin, it is also the same tradition which the Lord Jesus Christ have done to us. Before di ba, nung Last Supper na po, yung huling hapunan na kasama ni Jesus ang mga alagad, ang sabi niya, take this cup. Yung cup na yon, it is wine. Tama po ba? Ibinigay niya po ito sa kanyang mga alagad. Tama? Ibig sabihin nito, nung ibinigay niya ito sa kanyang mga alagad, you are already in me, pag-aari mo na kayo ngayon. Pero, tandaan natin si Judas Iscariote, isa siya sa mga nag-reject. Tinanggap niya yung baso, pero kinasangkapan niya ang pagkakataon para may pagkatulo niya ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah. That's why at that time, di ba? Do it in remembrance of me. Tandaan natin, yung ininom po, nung itinaas niya yung tinapay, this is my body. Nung itinaas niya yung sarap, this is my blood. Pero ang tanong, yun po ba'y talaga yung katawan at dugo ni Kristo? Tanong, yun po ba'y katawan at dugo talaga ni Kristo? Amen. Amen? Nung itinasin mo ba yung tinapay, ito ang aking katawan. Nung itinasin sa ito ang aking dugo, yun po ba yung katawan na talagang dugo ni Kristo? Hindi. So, ibig sabihin dito, sinungaling si Jesus? No. That's why He died on the cross. Through dying on the cross, He gave His really body and blood. Kasi hindi naman pwede talaga inumin ng mga disipulo ang dugo niya. Hindi rin pwedeng kainin ng mga disipulo ang kanyang laman. But He's talking about the sacrifice. Hallelujah!
Amen? Wala tayo at that time nung mamatay si Kristo, pero naniniwala ko, it is the same our experience. Kaya nga ngayon, di ba, bilang mga mananampalataya, paano natin inaalala ang ating Panginoon? Through communion. Sa pamamagitan ng communion, inaalala natin na ibinigay niya yung kanyang katawan, ibinigay niya yung dugo niya sa atin upang ating kanin at inumin. Ibig sabihin, kapag kumakain tayo at umiinom sa saro at kumakain ng tinapay, it is our declaration that I am for Jesus. Jesus owns me. Sa Tagalog po, ako ay para kay Kristo, pag-aari ako ni Kristo. Hallelujah. Simple po ba yung sinasabi natin? Hindi. Pag sinabi mo noon, kaya kapag kumakain tayo, kaya marami nagkakasala sa communion eh. At ang sabi ni Pablo, ang iba nga sa inyo'y nagkamatay na. Kasi hindi nila naiintindihan eh. They join the communion, they eat the bread and drink the cup, but they move according to their own, not according to Jesus. Ibig sabihin, yung declaration, yung pagkain nila peke. Hindi nila dinideclare na siya ay para kay Jesus at si Jesus ang nagmamayari sa kanya. Hallelujah. Ang church po ba ay pag-aari ni Jesus? Ang mananampalataya po ba ay para kay Jesus? Yes. That's why we cannot walk according to the world. We cannot obey Satan. We cannot obey the devil. We cannot obey the demons. We cannot obey the works of the world. Hallelujah. Sino lang ang susundin natin? Sino lang ang susundin ng church? It is Jesus. Only Jesus. Kasi pag-aari siya ni Jesus. Hallelujah. Kaya kung titignan natin, di ba? Pagkatapos ibigay ng lalaki yung saro, yung alak doon sa babae, anong gagawin niya? Uuwi siya. Ano daw ang i-prepare niya? Bahay, natitiran. John chapter 14, sabi niya, babalik ako sa aking ama at ipaghahanda ko kayo ng matitiran. Lahat ba ng taong ipaghahanda niya? Hindi po. Sino lang ipaghahanda niya? Only the bride. Hindi po ipaghahanda ng lalaki yung bahay ng kanyang biyanan. Ang ipaghahanda lang ng lalaki yung pakakasalan. Hindi kasama yung biyanan. Amen. Hindi kasama yung bride lang. Tama po ba? Kaya nga diba, anong patakaran sa mag-asawa? Iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at pipisan sa kanyang kasama. Iiwan ng babae ang kanyang ama't ina at pipisan sa kanyang kasama. Same. Kaya kung meron sa inyo dito na mag-aasawa pero wala pang bahay, huwag muna kayo magpakasal. Wala kayong karapatan. Hallelujah. Bahay muna. Kung gusto natin ng biblikal. Hallelujah. Ay, paano pastor wala akong bahay? Kung kaya mong mag-upa. Di ba? Kung kaya mong magrenta, huwag mo lang siyang ititira sa biyanan mo. Hallelujah. Biblikal. Amen. Kaya yung mga anak nyo nakatira sa inyo, palayasin ninyo. Kasi totoo lang. Kasi kailangan natin silang turuan according to the Word of God. Amen? Alam kong Pilipino tayo, pero ang Pilipino, it doesn't regard that we're Filipinos. We're working according to the Word of Hallelujah. Amen? Kaya, makita natin, ganun pala ka-importante ang wedding sa Israel. Kaya sabi ko, Lord, wala pa naman akong anak na dalaga, makagaganti sana ako. No? Ganyan, di ba? Kaya pala iba kumukuha ng dote, di ba? Hallelujah. Wala ko naman kagandahan yung anak nila, may dote-dote pa. Hallelujah. Sa totoo lang, di ba? Pero sa totoo lang, dito kinuha yun. Binili ba tayo ng ating Panginoon Jesus? Yes. Anong pinambayad sa atin? His most precious blood.
Kaya sabi ko, Lord, walang ibang may karapatan sa amin kundi ikaw lang. Kasi binili mo na kami at ikaw ang nagmamay-ari sa amin. Hallelujah. Kaya dito makita natin na that wine, if you understand that you take the wine, the cup, you understand already that you have received Jesus as your owner. Once we take the Word of God, di ba, ngayon yung sinasabing alak ngayon yun yung salita ng Diyos, di ba? Hallelujah. Once we take the Word of God into our hearts, into our soul, it means, sinasabi mo na ikaw, Panginoon, ang nagmamay-ari sa akin. At alam niyo yung ginagawa ng bride? Kailangan niyang maghanda. Habang naghahanda si lalaki ng matitirhan, si bride po, pinagaganda niya yung kanyang sarili. It is for the sake of the groom. Hallelujah. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi na siya pwedeng magpaligaw. Hindi na siya pwede kasi at that time, parang halos kasal na rin siya. Nung tinanggap niya po yung wine, kasal na rin siya, hindi pa lang ganap. Parang tayo, ang church ngayon, kasal na kay Kristo, pero hindi pa nagaganap yung kasalan. Kaya hindi na tayo pwedeng magpaligaw. Dahil ang tunay na mapapangasawa lang natin ay si Kristo. Kaya walang karapatan sa atin ng sanlibutan, walang karapatan sa atin ng dyablo, walang karapatan sa atin ng demonyo. Hallelujah. Do you understand? Kaya kung meron mang sumisira, of course, our enemies, the devil, kung may sumisira man ng paglilingkod at pananampalataya ngayon, huwag mong papayagan. Kasi sayang. Yung mapapangasawa natin, ihahanda na yung matitiran natin. Yung pala wala na siyang babalikan. Michael, what will happen to you kung halimbawa wala ka na palang babalikan? Di ba? Ang sakit, di ba? Sir Darius, sa tagal-tagal mo naghihintay. Yung babalikan mo, hindi mo pala babalikan. Meron na pala. Di ba? Sakit! Hallelujah! Kasi di ba, of course, di ba, men can understand. Alam niyo po, kami mga lalaki, maintindihan namin ito. Di ba, Brother Buboy? Sakit nun. Hinanda mo yung condominium na maganda. Dito ko siya itinira. Nilagyan pa ng kama na maganda, di ba? Tapos pagbalik mo, ay, what happened? Buntis. Paano? Isang taon tayong hindi nakita. Hindi naman kita ginalaw. Alam mo, may isang taon na yan sa tiyan mo. Yung pala, meron na siyang other boyfriend. Hallelujah. Kaya tanong ngayon, who is the boyfriend of the church? It is Jesus. Sabi nga po natin, ako'y pag-aari ni Jesus. Ako'y pag-aari ni Jesus. Hallelujah! Ako'y pag-aari ni Jesus. Hallelujah! Ako'y pag-aari ni Jesus. Tayo'y pag-aari ni Jesus. Bride means owned. Owned by someone. Kaya sabi ko, Lord, ang hirap pala nito. Akala namin, napakadali lang. Kasi akala natin, di ba, yung mga pag sinabing committed, workers, ministers, and pastors lang. Di ba? Hindi pala. Yung kahit palang miyembro lang, kahit na simpleng miyembro lang sa church, they're already bride. Hindi pa lang nagaganap yung kasalan, but they are already bride of Christ. Ipinagkasundo ka na kay Kristo, kay Jesus. Kaya yun ang layunin ng pastor. Na ingatan ng lahat ng nasa church. Why? Because these people inside the church are all bride, future bride of Jesus Christ. Kaya di ba, minsan nagtatampo yung mga miyembro kapag ang sakit naman, ako yung pinatamaan. Tinitake ka. Inaalis yung bagay na mali na sa'yo kasi para bumalik ka dun sa tunay na nagmamay-ari sa'yo. Yung tunay na lalaking makakasalan ka at tapat sa'yo. Ito ang kagandahan eh. Yung babae po, pwedeng mangalunya.
Pwede. There's a chance na mga niya. Alam mo, kagandahan dito, yung lalaki faithful. Bakit? Si Kristo faithful eh. Pero ang church ba faithful? Ha? Sa tingin nyo, ang church sa kasalukuyan, faithful ba? Hindi ko sinasabing Philippine Holy Joy, ha? Pag sinabing church, lahat na naman ang nampalataya ngayon, faithful kay Jesus. Alam niyo po, ang galing magsalita ng mga mananampalataya. Grabe, halos nagalit pa siya sa akin. Nag-birthday po siya. Sabi ko sa inyo, nag-birthday po siya. Disperas, ang kinakanta nila, I will survive, I will survive. Ang lakas pa. Sabi ko, Lord, mananampalataya are. Tapos kinabukasan ng inawit na, oh, my life is in you, Lord. Wow! Disperas, worldly. Birthday, spiritual. Sa tingin mo natuwa ang Diyos. Double-minded. Tandaan natin, ang babaeng magpapakasal, hindi pwedeng dalawang isip. Kasi yung pakakasalan mo lalaki, faithful. Maaring dito sa mundong ito, wala kang makitang faithful. Pero nasumpungan ng iglesia ang faithful na mapapangasawa niya, at yun ay si Kristo. Palakpakan po natin ang ating pakakasalan. Hallelujah! Hallelujah! Kaya hindi tayo matutrouble. Kahit na may difficulties tayong hinaharap ngayon, we must not lose our target. Ano yung target natin? To be one with Christ. Hallelujah! We are already one with Christ through our faith. But, yung wedding of the Lamb is to be one. Sabi ko nga, Lord, kailangan maintindihan ng church yung to be one. Kasi pag hindi namin naintindihan yung to be one, hindi namin tatargetin, magiging goal yung magpakasal. Kaya di ba naintindihan niyo po ba ngayon na maraming babae ngayon na, magjowa sila daw. Ilang taon na kayo? 5 years. Wala ba kayong balak magpakasal? Wala na. Wala na kasal-kasal. Basta ang mahalaga, magmamahalan kayo. Hindi pwede. There should be a commitment. Kailangan wag nating intindihin, wag nating isipin na ang kasal ay para lang sa papel. Of course, marami nagpakasal na nangaliwa. Di ba? Hindi naman talaga dahilan ng kasal para hindi mangaliwa. Nasa ano yan, isip at puso ng isang tao. Naniniwala naman ako kahit na hindi kasal, pwede namang maging tapat. Pero naniniwala ako, ginagawa ang kasal para malubos yung pagiging isa. Kaya nga whether the woman, yung mga babae, tanggapin nyo at hindi, matatakpan talaga ang apelido ninyo. Tama ba? Hindi tayo Koreano. Ang mga Koreans, pwede kasing gamitin ng mga babae pa rin ang kanyang apelido ng pagkadalaga. Pero sa atin, di ba, once na nakasal kayo, you will use. Gagamitin at gagamitin mo ang apelido ng iyong asawang lalaki. Hallelujah. Hallelujah. Akala nyo ba pinipilit ko lang kayong magpakasal? No. Kasi kapag nakasal kayo, mas maintindihan mo yung role with Christ. Mas maintindihan mo. Dahil marami pa rin sa church natin na hindi kasal. Hallelujah. Sabi ko nga, sa lahat ng gusto magpakasal, hindi na kailangan maganda pa kayo. Kailangan lang maintindihan nyo ito. Kaya hindi mo mapilit yung asawa mo na magpakasal kasi hindi niya rin naintindihan kung ano ang kasal. Akala niya papel lang. No, it is a mirror of our wedding to Jesus Christ. Hallelujah. Kaya yan ang mahirap kasi kapag hindi nakakarinig ng salita ng Diyos ang asawa ninyo, wala talaga. Hindi niya maintindihan. Pero kung maririnig ito ng inyong asawa, kaya pala. Sasabihin niya, kaya pala. Kaya, ang isang babae na hindi kasal, malaya pa kayo. Sa totoo lang. Malaya pa kayo. Malaya pa kayo humanap ng iba. Kasi wala namang nagtatali sa inyo. Sa totoo, nagtatali. Ano ba yung nagtatali sa inyo? Pag sa tingin mo ba kapag nag-asawa siya at nag-asawa ka, magkakasala? Wala naman kayong Di ba? Walang namamagitan sa inyo. Ano lang to? Antag na sibil. Artista lang.
live-in. Tama! Pero pagkasal kayo, ito yung mas mahirap eh. Kasi pagkasal at naiintindihan nila mabuti, hindi pwede. Kasi one tayo eh. Once na niloko kita, ang niloko ko, sarili ko. Kasi isa tayo eh. Naintindihan niyo po ba ako? Kaya nga kapag niloko natin si Kristo ngayon, niloko natin ang sarili natin. Because we take the wine to Jesus Christ. Hallelujah! Hallelujah! Kaya, nice ng Panginoon. Kaya, maintindihan natin mabuti kung bakit si Jesus Christ, ang unang miracle na ginawa ni Jesus Christ, turning water into wine. Naintindihan niyo na po ako? Bakit iyon? Dahil alam naman natin, di ba? Nagawa ng alak si Jesus, pero hindi niya pinapayagang uminom ng alak ang mananampalataya. Hallelujah. Sabi sa telebisyon, lahat ng lalaki po na may edad 40 pataas ay kailangang uminom ng beer gabi-gabi. Sabi ko, kung scientific pala talaga, kailangan uminom ako ng beer. Pero kapag biblical, ang sinunod ko, hindi ako iinom ng beer. Hallelujah. Even the doctor said to me, nung nagkaroon ako ng pigsa na baliktad, sabi sa akin, hindi ka uminom ng beer, no? Hindi po. Uminom ka ng beer simula ngayon. Because even the doctors do not believe in God. Not all doctors believe in God. Kaya, pero kailangan natin maintindihan na yung wine na yon, it doesn't mean about wine. Yung nakalalasing. It is about the Word of God. Hallelujah. It's about our commitment to God. Hallelujah. Kaya, kung tinanggap na po natin yung cup, kasi lahat tayo, di ba? Kaya, ngayon natin maintindihan bakit ang mga hindi pa nabautismuhan na hindi pwedeng makisalo sa komunyon. Because they have no rights. Kailangan magpabaptize muna talaga sila. Yung true relationship with the Lord. Hallelujah. Tayo, sumasalo na tayo ngayon, di ba? Doon sa tinatawag na, ang tawag dito? Komunyon. Why? Because we assure ourselves na siya na talaga yung ating pakakasalan. Amen? Amen? Kaya, nice ng Diyos. Bawat sa po sa atin ngayon na tumanggap dun sa cup na yun, you are already owned by Jesus Christ. Whether we like it or not, the church needs to be patient. Kailangan maging matyaga, mapagtiis tayong hintayin natin ang pagdating ng ating Panginoong Yesus. Hallelujah! Hallelujah! Hintayin natin siya. Kaya, kung may nalulupay-pay man sa atin ngayon, there is no time for us to be weak. Because time is running. Hallelujah. Tandaan natin, ang 1,000 taon sa tao ay isang araw lang sa Panginoon. Di ba? 1 taon, binibigyan ng pagkakataon ang groom to prepare. Hallelujah. 1 taon lang ibinibigay. Kaya that's why it's really the end. That time is very, very near. Kaya i-restore natin. Ibalik natin yung sigla natin na naglilingkod sa Panginoon. Kung naghihintay tayo sa Panginoon, yung excitement natin hindi dapat nagbabago. Hallelujah. Hallelujah. Dapat lalong tumitindi habang nalalapit na ang pagdating ng lalaking pakakasalan ng iglesia. Amen? So this time, gusto ko po magkaroon tayo ng panalangin for ourselves. Kung hindi tayo nagiging tapat sa Panginoon, because you know your life, you know your heart, but this time, yung katapatan natin, yung pagtitiis at pagtsatsaga natin sa Panginoon, ay panalangin natin sa Diyos. At sabihin natin sa Kanya, Lord, prepare me as a true bride. Prepare me as a true and worthy bride sa muli mong pagparito. Sapagat yan ang tunay na hinahangad ng Panginoon sa atin. Yan ang hinahanap ng Diyos sa buhay ng bawat. Individually, not as a church, but individual. Yan ang hinahanap ng Panginoon because Jesus Christ owned us. Hallelujah. Kung pag-aari tayo ng Panginoon, Lord, pagharian mo ko, dahil pag-aari mo ko, pag-utusan mo ko, naway walang makitang pagrereklamo, walang makitang palulupaypay, walang makitang palalamig, kundi kagalakan.
na naghihintay. At habang piniprepare namin ang aming mga sarili, naway maging karapat-dapat kami sa iyong harapan. As we shout the name Jesus 3 times, let us pray. All together, Jesus! 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 Ama namin Diyos, nagpapasalamat kami sa ipinahayag mo sa amin ang mga kalalagayan namin as a bride. Ama, isa kami sa tumanggap sa saro ng iyong covenant, ng iyong promise, O God, that you will return for us as your bride, Father God. Kami pag-aani mo, Ama, at bilang pag-aani mo, ikaw lang ang may karapatan sa amin. Ikaw lamang po nawa ang masunod sa buhay ng bawat sa sa amin. Ikaw lamang po nawa ang pagtunan namin ng pansin. Ikaw lamang po nawa ang tunay na maging sentro ng aming buhay pananampalataya, ng aming buhay paglilingkod hanggang sa ikaw ay dumating. Naway maging matyaga kami, amin naman! Salamat sa iyong katapatan. Salamat sa pagkilos at paggalang mo sa aming mga buhay. Ama, nawa habang hinihintay namin ang muling pagparito ng aming Panginoong Jesus, naway masumpungan mo kami na may kagalakang naglilingkod sa iyo. Masumpungan mo nawa kami na sumusunod sa iyong mga salita. Ang kagalakan ng paghihintay, ang pagtsatsaga ng paghihintay, ang maikling pagtitiis na ninanais mo sa aming mga buhay. Naway masumpungan namin. Ikaw ang manguna sa aming mga buhay. At nawa, tunay ng kagalakan habang kami naghihintay ay manatili sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po aming Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo sa oras na ito. Hallelujah.